Sana yan, sana. Sa mga bagsakan ng isda, gaya ng Navotas, saan ka man lumingon, ay naglalaki ang isdang makikita. Halo-halo na ang mga isdang naririto. Pero may hindi nakakaalam kung ang isang isda ay endangered na o hindi. Alam po nila yung mga dapat bilhin at hindi dapat? May yung mga endangered siguro. Yung mga endangered, yun ang hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng bilhin yun. Bawal. Pero po, kayo po, yung mga namimili po, may knowledge po sila kung ano po yung mga bawal. Siguro, marami rito. Marami. Meron ding hindi nakakaalam. Ang thresher shark, sa kanyang tabi, vulnerable na ang conservation status. Sinasabi ng datos na mas maraming nanganganib na malalaking isda kaysa sa mga maliliit. Dahil kumpara sa mas maliliit na isda, mas mabagal magparami ang mga big fish. Malalaking isda rin kasi ang may pinakamalaking demand sa merkado. Ayon sa pag-aaral, kumukonsumo ng 38 kilo ng isda ang bawat Pinoy sa isang taon. In terms of capture, yung hinuhuli sa dagat, we're among the top 10 in the world. No? In fact, we're what they call, considered tayo as a distant water fishing nation. Kung pag-uusapan yung immediate threat, yung overfishing. Sikat ang General Santos City bilang tuna capital of the Philippines. Ilang dekada na rin itong namamayagpag sa pagsusupply ng tuna di lang dito sa Pilipinas, pero maging sa ibang bansa. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking exporter ng tuna sa ibang bansa. Sa datos ng B4 noong 2008, mahigit 100,000 na metrikong tonelada ng tuna ang nai-export sa ibang bansa. Hindi bababa ang halaga nito sa 15 milyong piso. Pero kasabay ng malaking kita ang sinasabing unti-unting pagkawala ng tuna sa karagatan ng Pilipinas. Kaya Enero ngayong taon, isang tuna fishing ban ang ipinatupad. May mga uri ng pangingisda ng tuna ang ipinagbawal. May mga buwan na ngayon na sinusubukan na isara, na wala mo nang mangingisda kasama nung payaw. Kasi yung payaw kasi parang ang thinking, lalong nakaka-contribute sa overfishing dahil pumupunta doon yung mga isda, so nahuhuli mo lahat. Bukod sa pag-e-export, sa mga restaurant gaya nito ang diretso ng mga big fish. Ang lapu-lapong ito, na kasing laki ng mga nahuli ng mga isda sa Quezon, nagkakahalagang 3,000 piso kada peraso, na mahigit 100 piso lamang sa mga manging isda. Hindi man pa rin ang lapu-lapo kung kaya naman walang araw na hindi sila bumibili ng isdang ito. Dahil mataas ang demand para sa big fish, marami ang gusto mag-supply nito. At minsan dahil sa mahal nito, tila status symbol na ang pagkain ng ganitong uri ng mga isda. Sa presyo ng mga shark's fin soup sa Chinese restaurant na ito, talagang may kaya lang ang makakabili. Sa menu, ang isang sabaw ng shark's fin, mahigit 1,000 ang presyo. Ano bang sustansya makukuha natin sa shark's fin? Kung titignan mo yung shark's fin, ang laman ng shark's fin ay galing po sa tinatawag nilang collagen. Wala pong nutritional value niyan. Ang lasa ng shark's fin soup ay gagaling ho sa manok. Hindi naman galing sa pating niya. Di tulad sa ibang bansa, walang batas sa Pilipinas na nagbabawal sa pagkain ng shark's fin o pagkuha nito. Pero ang tinututulan ng mga environmental group ay ang ganitong pagkuha ng palikpik, kung saan itinatapon na lamang ang katawan ng pating oras na makuha na ang shark's fin. Sinasabi ng mga eksperto na no big fish, no fish at all. Mahalaga kasi ang papel ng mga malalaking isda. Sila ang nagsisilbing top predator ng marine ecosystem. Marami ring big fish ang itinuturing na vacuum o tagalinis ng dagat sa pamamagitan ng pagkain ng maliliit na isda, gaya na lang ng papel ng mga whale shark o botanding.
Isa ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamabilis na pagtaas ng dami ng populasyon sa buong Southeast Asia. At tinatayang sa taong 2050 ay magiging 147.3 million ang kasalukuyang 83.7 milyong populasyon ng Pilipinas. Kung kaya naman, hindi nakapagtatakang tataas din ang demand sa pagkain, lalo na sa isda, dahil 70% ng ating populasyon ay naninirahan sa tabing dagat at dito umaasa. Kaya ngayon ay gumawa na ng mga hakbang para masagip ang mga big fish. Si Doc Fergs mahilig